Okay, tuloy tayo sa ating gawain about sa pananampalataya. Okay, sabi dito sa chapter 11 verse 5 ng Hebrew, dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha. So, ibig sabihin, hindi nakaranas ng kamatayan si Enoch. Natulad ng pagkaraniwang tao, namamatay, inaambalsa mo, no? Dinadala sa sementeryo, no? Pero ito si Enoch, hindi. Sabi yan, hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Yan, sabi dyan. So, ano pa? Tingnan natin, ulit. Yan. Sabi dito, 65 taon namatay si Enoch. Ay, 65 taon naman si Enoch nung maging anak niya si Matusalem. Ibig sabihin, 65 years old, o 65 o 15 taon gulang siya. 65 taon naman si Enoch na naging anak niya si Matusalem. Okay, so next. Sabi dyan, 300 taon pa na buhay si Enoch, nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Isipin mo yun? Sa loob ng 300, sabi yun, nabuhay pa ito. Sabi yun, 365 na siya. No? Ibig sabihin pala, kaya doon sa ating pinag-aralan last time, na kung ang buhay mo na kay Kristo, lagi mo siyang kasama. Kasi sabi rito, 300 pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos. Kaya sa ating pananampalataya, na talaga namang kasama natin ang Diyos. Actually, nung tinanggap natin si Kristo, talaga kasama natin siya. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay sa Espiritu. At hindi na doon sa laman, at hindi na doon sa mga bagay. At nagkaroon pa ng mga anak. So alam natin, kung totoo nga na 365 siya ang taon niya. Yan. Umabot siya ng 365 na taon. Kaya kung gano'n lang yan, yung buhay natin. Sarap siguro ng buhay, no? Gano'n na kaya ang itsura nito? No? So makikita natin doon sa ating pinag-aralan, si Enoch ay hindi siya nakaranas ng kamatayan. Gusto niyo ba ito ng ganito? Ako gusto ko, ay yung salita. O gusto ko kung mangyayari lamang, pero hindi na po yun. Kundi kalooban na talaga. Yung kalooban ng Diyos, hindi niya pahabain na talaga ang tao. Dahil sa pinakita ng kasamaan ng tao sa mundo. Kaya kayo, may nabubuhay na lang na ngayon ng 14 anyos, namamatay na. 16, 14. No? Namamatay na siya. No? Ano pa? 32 years old, 30, 29. No? Lalo na yung sa mga walang pananampalataya. Sila'y namamatay ng maikling panahon. Isipin mo, mga nakita ko sa mga wrestler, 32 years old, 21 years old, 34, 35. Mayroon din umaabot ng 70 o 60. Isipin mo yun. Pero, ano kaya ang nagiging buhay na pagdating ng araw, no? So, sabi diyan, umaabot siya ng 365 na taon. Trapakan natin, just. Okay, so, just, sabi niya, umaabot siya ng 365 na taon. Tagalog na Tagalog yun. 365 na taon. Ito yung edad ni Enoch. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya namatay. No? Kumbaga, kinuha na lang siya ng Diyos. Pusa siyang kinuha. Grabe. That's amazing. No? Isipin mo, hindi ka na namatay. No? Masarap tayo ng ganon. Hallelujah.
Nararamdaman niyo ba yun sa sarili ninyo na hindi ka namatay physically, kundi kinuha ka talaga ng Diyos? No? Walang pinakaiba ito sa rapture. Biglang naglalaho ang tao. No? Mangyayari pa kaya ito? Amen. So, hindi natin alam kung ano talaga yung magiging ano natin sa panahon ito, sa buhay natin bilang mga naglilingkod sa Diyos. Next. Sabi dyan. At sa buong panahon iyon ay namuhay siya kasama ng Diyos. Pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Okay? Ganon ang pananampalataya pala. Kaya tayo bilang mananampalataya, although na magkaiba rito, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ, pagtanggap, di ba, yung pinag-aralan natin, na kailangan tanggapin natin si Kristo sa sarili natin tagapagligtas. No? So, kailangan ay gawin natin ito kasi ganito pala kaganda. At sa buong panahon iyon ay namuhay siya kasama ng Diyos. Pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hallelujah. Malaking biyaya ito. No? Or malaking pabor sa tao. Talagang pabor na pabor to. Isipin mo, namatay ka. Ay, nawala ka sa daigdig. Hindi ka namatay. Amen? Kung hindi kinuha ka ng Diyos. Napakatindi. Next. Hebrew 11:7, ano pa? Yan, patungkol naman ito kay Noah o kay Noe. Kay Noe. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita, gumagawa siya ng malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan ito ay nahatula sa libutan. Ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya totoo ito, ang pananampalataya talaga ay nagiging matuwid ang Diyos. So ano ba yung kalugan ng matuwid? Banal. Siyempre matuwid ka eh. Siyempre malinis ka. Ano pa? Anak ka na ng Diyos. Siyempre, kasi nananampalataya ka. Ito yung karamihan sa mga mali sa pananampalataya, hindi na ito paniniwalaan. Tatawanan ka pa. Kahit na binabasa mo, sabi siya, ha. Paano kayo naging matuwid to? Kala mo Diyos? Alam niyo ba na ang tao ay pwedeng tawagin Diyos? Why? Kapag tinanggap mo si Kristo, hindi na sa'yo sarili, ang sarili mo, hindi na sa'yo. And then, the Spirit ay nasa sa'yo, kaya pwede kang tawagin Diyos, sa totoo lang. Nasa Bible yan. Nasa bayan ng kasulatan yan. Napag-aralan natin ito mga 2 years ago o mga 1 years ago nakaraan. Na ang tao ay nagiging Diyos din siya. Sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At lalo na kung tinanggap mo si Kristo sa sarili mo sa pagligtas, ang iyong sarili ay hindi mo na pag-aari. Sa Diyos. Kung ang Diyos ang bumubuhay sa iyo, ano ka? Tao ka pa kaya? Hindi ka tao. Bagamat sa paningin at namumuhay ka pa rin sa pagiging tao, pero totoo lang, tayo yung mga Diyos. Kung nagiging Diyos na yung mga revolto, yung mga bagay na yung pera, nagiging Diyos yan. Di ba? Ano pa? Ang matinding Diyos, yung na ang kinin sa sarili mo, yung pagnanakaw. Talagang, Diyos mo na yung pagnanakaw, matindi na yun. Matinding problema yun sa iyong sarili. Amen? Kaya sabi ito dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos sa mga bagay na nangyari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Amen? Hindi pa niya nakikita, pero gumawa na siya, naniniwala siya. Yun ang ating pananampalataya. Believe and I receive. Diba? Yun ang pananampalataya natin sa Diyos. Na kung saan paniwalaan natin, na kahit wala pa, pero mayroon na. At natanggap mo nga ito. Amen? Next. Grabe. Yan. Sabi niya, sinabi ng Diyos kay Noe na pagpasyahan ko na ilipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Alamin natin to.
umabot na sa sukdulan ng kanyang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Next. Dahil sa pananampalataya, sumunod, okay. Steady muna tayo itong kanina. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko na lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan, gugunawin ko na sila kasama ng daigdig. Diba? Ganoon na to. Yung umulan ng 40 days ba yun? 45 days? 40 days and 49 days, 19 days. Diba? Binabaha. Kaya ginawa niya ng Diyos yun. Ito yung mga pananampalataya ni Noe sa kanyang buhay. Na hindi pa man nakikita pero naniniwala siya. Sumusunod siya. Amen? Kaya kung may sinasabi sa iyo, Diyos, huwag mo na ito kukontrahin. No? May sinasabi sa iyo, lumapit ka sa akin. Huwag mo nang kontrahin nang hindi ka mapahamak. O next, ano pa sabi yan? Yan. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham. Nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain, ipinangako sa kanya, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Grabe. Hindi mo alam. Pero sumusunod ka. Pero dahil sa pananampalataya, yung paniniwala kasi. By faith. No? Kung naniniwala ka sa Diyos, na sa iyong pananampalataya na gagawin ito ng Diyos, mangyayari na at mangyayari ito. Amen? Kasi sinabi niya. Kasi ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay mayroon talagang tinatawag na power. Yan. O kapangyarihan. See, sabi dyan, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain. Itinangako sa kanya. Sumunod nga siya. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sama mo si Magta. Okay, next. Sabi dyan, dahil din sa kanyang pananampalataya siya inanirahan bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya. Mga tolda ang maliging tirahan niya. Gayon din siya Saab at Jacob na tumanggap ng ganun din pangako. Amen? Faith lang talaga ang napaka-importante sa tao, yung pananampalataya lang natin. Ang dapat natin masunod. No? Hindi yung sarili natin, mga desisyon. Kundi ang Diyos lamang ang ating susunod. No? Kaya, dapat wala talaga tayo sa mundo ng mga malakot. Ang Diyos lamang. Amen. Dahil din sa kanyang pananampalataya, sabi dyan, siya nanirahan bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya. Nalala ko tuloy yung sa munisipyo na meron akong taong hindi kami pagkaunawaan. Sinabihan ako, lumipat ka na sa posisyon mo. Hindi ako sumunod tao kasi yung kagad Tagalog ka, lumipat ka. Tapos, katabi ko, pinalilipat din. Hindi naman ako, lumipat ako. Di ko lang nasabi kahit na hindi ako taga rito na rin ako. At di ko lang nasabi dahil dito ako dinala ng Espiritu ng Diyos upang maglingkod dito. Sapagkat ang asawa ko taga rito, kaya pili kong sabihin taga rito lang ako. Pinagpukasan ng kagulo ulit. Kasi mali. Kasi ang batas talaga, kapag papabatas na nagharap talaga sila, talagang mayroong itong pagtatalo. No? So, ganun kabuti ang Diyos. No? Dahil kinontra nila lingkod ng Diyos, ayaw kinabukasan, nakagulo na ulit. Kaya bumalik kayo sa barangay yung pagkukuha ng tinatawag na travel pass. Okay? Kinontil nila eh. Buti ganun lang ang nangyari sa kanila. No? Hindi nila alam, ang mga lingkod ng Diyos, ito ang higit na mas mapakinabang, may pakinabang sa daigdig nito. Why? Dahil sila nagtuturo o dahil sila ginagamit ng Diyos upang maihayag ng salita ng Diyos. At isa pa, karamihan sa mga naglilingkod o mga pastor, sila po ay inutusan or binigyan ng karapatan para magpagaling sa mga may sakit. No?
Sila talaga. Kasi ang mga lingkod o mga naghahayag na salita ng Diyos, galing ito kay Jesus Christ. Amen? Ang mga pastor, huwag mo, although sabi na sa bayan, pastor, may mga pastor, hindi yun ang tunay ng mga pastor. Kasi ang pastor sumusunod sa tama. No? Kaya hindi nila alam na itong pananalangin bakit wala sa ating COVID-19. Alam ko, marami rito pastor. Maraming pastor ito, maabot ng libo rito ang pastor. Hindi lang, yung nagkaroon ko, Jesus Reigns, natatanda natin to, 80,000 or 800 nga ba yun? Kaya sa totoo lang, ang mga pastor talaga, ng mga tinawag ng Diyos, yan ang may karapatan dito sa mundong ito. Kulang. Kasi sila ang binigyan ng Diyos ng karapatan may magpagaling. Although na hindi naman lahat. Kasi may kanya-kanyang ano. O, kita natin, yung simula natin gawain sa San Mateo, mayroon doon may sakit na epilepsy. Kung natatanda natin, o tanda na natin yon, pamangkin ni Steros. Mula nang tumatag doon ang gawain ng God's Word Church, may gumaling na may sakit doon. Nakalaya siya. Spirit niya, bad spirit kasi na sumasanin sa kanya. Kasi, ang naglilingkod sa Diyos, hindi ka nasasapian ng masamang espiritu. Tuloy, nanginginig ka sa takot. Dahil bakit? Tayo naligtas sa pamamagitan o tayo nabautis mo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya tayo ngayon ay nababalo tayo. No? Kaya hindi pwede na kuntilin nila ang lingkod ng Diyos. Diba nakalagay sa Biblia? Hindi ko alam kung mayroon dito yan. Basahin natin. Okay, next. Sabi yan, dahil sa kanyang pananampalataya, sila nila, bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya, mga tuldaw ng tirahan niya. Ngayon din siya Saak at Jacob sa tumanggap ng ganun din pangako. O next, dyan. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na. Matanda na at hindi na dinarat ng Sarah. O, tingnan natin ang nangyari ngayon, no? O next. Diyan, di natawa si Sarah at naglikas sa sarili. Ngayon, ako'y matanda na. Pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pagtalik? Next. Sabi diyan, bakit tatawa si Sarah? At nagsasabi kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Yan. Tanong ng ama kay Abraham. Tanong ng ama kay Abraham. Bakit tatawa si Sarah at nagsabi kung kailan pa siya tumanda, saka siya nagkaanak? Tanong ng ama kay Abraham. O sa Diyos, tanong ng Diyos. No? Yan. So, tingnan natin. Tuloy-tuloy lang natin. Yan. Sabi dyan, mayroon bang hindi kayang gawin ng Diyos? Tuloy ang sinasabi ko, babalik ako sa isang taon at babalik ko, may anak na siya. See? Sabi dyan, mayroon bang hindi kayang gawin ng Diyos? Anong kata natin kanina? Yung pangalawa? Ano yun? Natandaan ba natin? Ayan. Nothing is impossible. Amen? Eh sabi niya, mayroon bang hindi kaya gawin ng Ama? Amen. Lahat ay magagawa niya. Kaya natin kanina, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. See? Kaya huwag mo sabihin na porket matanda ka, pag sinabi mo, at kung may kahilingin ka dahil sa iyong pananampalataya, mangyayari. Amen? Oh, grabe. Palapakan natin yan sa ating sarili. See? Kaya mayroon bang hindi kaya gawin ng Diyos? Wow. Tulad sila sabi ko, babalik ako isang taon at pagbalik ko, may anak na siya. Okay, tingnan natin. Yan. Sabi yan, ayon sa panahon na sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao. Hallelujah.
at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na nun siya, si Abraham. See? Kaya sa Diyos, walang imposible. Kaya itong kagandahan sa atin bilang mga mananampalataya, no? Hindi dapat tayo nag-worry. No? Dapat hindi tayo nag-aalala sa ating pangangailangan. No? Kahit dumating man itong COVID-19, no? Tingnan mo, dumating ang COVID-19, nagkaroon tayo ng ganitong gawain, nagkaroon tayo ng natawag na vlog. Oh. See? Naglingkod tayo. Kita nyo na? Naglingkod tayo sa Diyos. Oh. See? Nakita na natin yun sa ating sarili, o sa ating ano. Kasi papatuloy pa rin tayo. Diba? Eh, sabi dyan, ayos pa nang sinabi ng Diyos, si Sarah ay nga ay nagdalang tao. At ang anak ng isang lalaki, kahit matanda na si Abraham. Nakita niyo na sa ating mga buhay na talagang ang Diyos talaga ay mabuti. So, ganun ang ating pananampalataya. Paniwalaan natin, tanggapin natin, sigurado yan. Amen. Next. Pa, ayan. Isaac ang pangalan ni Abraham sa kanyang anak. Oh. Kita nyo na, nagkaanak na. Hallelujah. See? Nakita nyo na? Kaya kahit anong hiningin mo, dahil may pananampalataya ka, sigurado yan. Ibibigay sa iyo yan. Kaya yung bahay na pinanalangin ko noon pa, lupa at bahay, tapos sasakyan, darating na yan. Malapit-lapit na yan. No? Malapit-lapit na yan. Kaya ang mga sasakyan yun ay mga bago na yun. Maliban lang doon sa panghakot, panggamit pang hanap buhay. No? See? Isa kang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak. So, tingnan natin kung ano ang patuloy na nangyari dito sa ating sa pananampalataya ni Abraham. Sabi diyan, dinala siya ng ama sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami magiging lahi mo. Ho, ho, ho. Kita mo na? Hindi. At ang nani nga. Alam mo ba na may dugo tayo ni Abraham? Bakit? Si Abraham, important na tao yun. O bakit may blood tayo? Blood A, blood B, o O. Diba? Pero mayroon type na hindi important. Talagang local siya. Oh. So, ibig sabihin, makikita mo yung may lahi ni Abraham. Talagang nakikinig. Sumusunod. Ang iyong lingkod, ang blood ng iyong lingkod, type A. Oh. Sabihin natin American blood. Oh. Kaya natitiyak ako may lahi ako ni Abraham. Kasi bakit? Sabi niya, dinala siya ng ama sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at pagmasdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Sabi niya, ganyan karami ang magiging lahi mo. Di ba? Antindi? Oh, isa na tayo. Amen? Isa na tayo sa talagang lahi ni Abraham. Ito ang napakaganda sa ating kalalagayan ngayon. Kaya nga tayo may pananampalataya. Bakit? Ang lahi natin na si Abraham mayroong pananampalataya. Saan ka pa? Yan ang mga pabor ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa atin. Next. Yan. Pagpapalain kita. See? Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. See? Kita mo na? Sabi yan, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Kaya mo, ang dami ngayon. Diba? Okay? So makikilala mo pa rin. Dapat lang talaga sumunod. So next. Sabi dyan, nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan.
Sinabi ninyo, pararamihin ninyo ang aking lahi. Sindami ng mga buhangin sa dagat. Paano dito? See? Di ba may pangako ang Diyos? Kaya mga kayo, may pangako ang Diyos. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Amen? Ganun ang Diyos natin. Next. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamta ng mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuri na matanggap na nila. Kilala nilang sila yung mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. So, hindi naman daw, namatay man daw sila, hindi dahil sa pananampalataya, hindi man nila nakamta, pero nakita nila, natanaw nila. Ibig sabihin, nasa kanila pa rin. Kanila pa rin, pag-aaral pa rin. Kaya lang, sila nga ay nagtanda, matay na. Pero sabi sila natin namatay na may pananampalataya, hindi nila nakamtan ang mga pangako ng Diyos. So yun, mayroon taong hindi pala nakamtan, kaya pala yung mga taong namamatay na maaga. No? Ngunit tatanaw nila yun mula sa malayo, itinuri na natanggapan nila. Ang tindi, no? No? Siguro nabubuhay sila, nakikita na nila. Kilala nila sila ng dayuhan lamang at ang ibang bayan dito sa lupa. Sabihin, mayroon talaga silang tirahan. Yun sa mga mananampalataya sa langit. Amen? Sabi dyan, nang saksakin na niya ang bata, tinawag silang anghel ng Diyos at mula sa langit ay sinabi, Abraham, narito po ako. Sagot Abraham, sinasabi ng anghel, huwag mo silang saktan. Natitiyak ko ngayon handa ka na sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinatay sa kanya ang kaisa-isang mga. Amen? Alam mo, tulad din sa pagbibigay, wala pinagkaiba ito. Kung may pananampalataya ka, nawa, kung isa sa atin dito, o lahat tayo magkaroon ng income, parang ganito yan, katulad din ito. Hindi pinagkait sa kanyang kaisa-isa mong ano. Ibig sabihin, yung biyaya na pinagkaroon sa iyo, yung mga sumasahod ka ng 100,000 sa isang buwan, o 70, lagay natin 60, yan. No? 60 pataas. No? Sabihin, kung ikay naglilingkod, dapat. Kasi sigurado naman, pinag-pray mo itong hanap buhay na ito, sinasabi mo. Dahil nakalagay naman dito sa ating nag-aaralan. Of course, siguro naman, ihahandog din natin, kakalagin natin ng masagana para sa Diyos. Amen? Bakit nasasabi natin para sa Diyos? Kasi itong gawain natin, ay ginagamit natin ito sa pagdating ng mga activities. Amen? Kaya kailangan natin talagang gawin natin. Pagkat dito, napapatunayan ng isang tao na kung ikaw nga ay may pananampalataya. So, ganun din yung ginawa nito ni Abraham na kung saan ay gusto niya saksakin ang kanyang anak para ay handog sa Diyos. Ngunit may nagsabi mula sa langit ay sinabi, Abraham, narito po ako, sagot niya, Abraham, sinabi ng anghel, huwag mo siya saktan. Natitiyak ko ngayon, handa ka ng sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkais sa kanya kaysa sa mga. Amen? Amen. Hallelujah. So next. Yan ang mga bagay na nakikita sa tao bilang isang mananampalataya. No? Ito ang ibig sabihin patungkol sa pananampalataya na mga tao ng panahon tulad ni Abel, Enoch, Noe at Abraham. Ito ang tinatawag na bagay na nakikita natin sa atin. Yung karalan natin. Ano yun? Believe and receive power, words, favor, blessing. Ito yung ating pamagat, faith to God. Ito yung pananampalataya natin. Amen? Amen. Naiintindihan ba natin? Nakuha ba natin ang ibig sabihin? Amen. Hallelujah. Okay. So, salamat sa Diyos.